Okay mga kamats, mga kaibigan, shoutouts po sa mga group members natin sa Nico David group page. Hanapin nyo lang po ang Team CGI Kamatis. Ito po ay galing sa isang letter center natin. Okay, panoorin natin. Pwede dito anonymous posting Sinasabi ko lang nakapin dyan sa comment section yung groups. May nag-comment sa Ano akin. yan? Sabi niya sa akin, kung mayaman ka na, bakit ka pa nagtuturo ng negosyo? Simple answer. Dahil malaki yung kita mo doon. Ito. Enroll sa akin na 1,000, 2,000. So automated siya. Oo. Ayan. Every month, meron nag-enroll sa akin na 1,000, 2,000. Siyempre, kung 1,000, 2,000, tapos 7,000 isa, edi minimum nakikitain mo doon 7 million. No? Siyempre, magtuturo ka talaga ng negosyo doon. At saka i-qualify mo kung anong negosyo yung tinutukoy mo. Di ba isa lang naman yung niche mo, yung outsourcing business, kuno. So, hindi ka pwedeng magturo rin ng ibang negosyo kasi hindi naman failure yung 8 businesses mo. Sarado na yon, temporarily closed. Sa'yo, ikaw din nagsabi noon, boy. Tuloy natin. Pasabi ko sa kanya, okay, so ano ka, college student ka? Sabi niya, oo, ano pinag-aaral mo? Negosyo din. Sabi ko, bakit sa akin nagreklamo ka kung sino po yung mayaman, milyonaryo, na nagtuturo ko paano maging milyonaryo? Alam mo, yung pagka-milyonaryo mo is akin to winning the lottery. Gets mo? Tsamba yan halos. Tumama ka dito sa pagbebenta mo ng course online. I do not believe the bulk of your cash comes from your skills sa business outsourcing. I do believe na ang yung ikinikita mo is galing sa pagbebenta ng course. Laki niya, no? Ikaw rin ang nagsabi sa mga sa mga videos mo. Hindi ako naniniwala na yung kinikita mo ay purely galing sa business outsourcing. Kasi marami akong nakausap na nagbi-business outsourcing at hindi naman din ganyan yung success katulad sa'yo. Iba-iba pa ng niche yun, hindi lang sa video editing. Meron akong mga nakakausap na video editor. At saka, totoo lang, kung totoo yung sinasabi mo, di sana, sa sobrang galing mo dapat, yung mga freelancer na related sa'yo dito sa Upwork na to, sana, kumakamada ng million-million yan. Ayan, nagtanggal na yung iba, sa sobrang kahihiyan, 'Di ba? Nabawasan na to eh. So, alam niyo yun, ito yung mga natuto sa'yo, Ito yun. Pero, pag gumraduate ka halimbawa ng engineering sa school na pinapasukan mo, matik may trabaho ka. Okay? Kasi meron ka ng narating may diploma ka na eh. 'Di ba? Miski yang tingnan mo yung LinkedIn profile niya ni Franklin Miano Tingnan natin. Franklin Miano. LinkedIn profile. Teka, LinkedIn. Ako ngayon lang ako gumawa ng ganito pero ang galing LinkedIn. Okay? Franklin Miano, teka lang. Ang point dito, miski ikaw sa sarili mong LinkedIn, nakasulat dyan yung educational attainment mo. Bachelor's degree, business management, marketing, and related support. Sana hindi mo sinulat dyan. Sana hindi mo sinulat na ikaw ay may bachelor's degree. Kahit hindi. Dapat nakasulat dyan incomplete. Di ba yung mga, sa Gedli, tingnan nyo yung mga, yung mga tropa niya. Ewan ko kung nakikita nyo yan, sila Carl. Okay. Anyway, tuloy na natin. Galit na galit ka. Pero doon sa teacher mo na hindi na milyonaryo, nagtuturo sa'yo ng negosyo, go, everyday pupunta ako. Paano mo naman nalaman na hindi milyonaryo yung mga negosyante doon? Di ba? Paano mo nalaman? Kunyari, si Professor Richard Tadeus. Actually, of course, I have watched a lot of Franklin Miano content. And karamihan kasi sa mga, sa naririnig ko dyan, yung puro ganyan Yung, I am a successful businessman, blah, blah, blah. Pero, when you look at the details of what he is trying to say, pag binackground check mo, konti lang hindi masyado, makikita mo na puros katangahan yung makikita mo. Yan, yung mga temporary close na business. Pero if you listen to someone like Sir Richard Tadeus na may substance yung sinasabi,
nakikita mo talaga yung, kunyari, may dalawa akong very memorable. Actually, tatlo eh. Tatlo yung pinaka-memorable na napanood ko kay Sir Richard Tadeus. Kasi he taught about business concepts. Yung una doon, yung depreciating asset. Yung phone, yung iPhone, yung example niya doon eh. So, ngayon, after nung content na yon, I have more appreciation sa phone ko and sa PC ko. And kung bakit yung mga kagaya ko na gumagawa ng content, makes sense na i-upgrade yung kanilang mga equipment, okay? Kasi miski nagdi-depreciate yung asset na yon, still it's an asset and kumikita ka din doon. So by the time na mag-depreciate ng value yon, malaki na yung kinita mo doon. Yon. So yun yung isang mga natutunan ko sa kanya. Remember, that is just one video, pero napaka-memorable niya sa akin. Wala pang 5 minutes yun eh. Habang ito naman, ang naaalala ko dito, yung mga dinidebunk ko sa kanya. Bakit kaya? Franklin Miano. Dahil ba yun kasi, yung tao na yon, yung professor na yon, he did his due diligence na mag-aral at makatapos para ma-qualify siya magturo. Ikaw, nakachamba ka ng course na ganyan, automatic magkasing level na kayo. Over my dead body. Hindi. Kaya ka nag-aaral sa school para magkaroon ka ng skill required to do technical shit. Yung ginagawa mga technical analysis na ginagawa niya. 'Di ba? Ngayon, kung galit ka pa rin sa school, isipin mo na lang paano ka natuto magbasa at sumulat. Hindi ba dahil yun sa eskwela? Because you were your teachers back in the day, namang hindi naman milyonaryo yung mga yon. Oh, bakit ka ba nakakagawa ng ganyan? It's because yung fostering yung mga early memories nyo ng school, okay? Kaso nga lang, pagdating ng college, medyo labo-labo na yan. You are being prepared for adult life. Ang nangyari sa kanya, hindi siya nakatapos, hindi niya kinaya, ganun talaga. And mamaya, pag-usapan natin yung College of St. Benilde. Kasi galing akong DLSU eh. So may experience ako dyan. Okay, tuloy natin. Ako sa'yo, para mag-aral sa'yo. Then siya hindi nagagalit. Basta sa school, wala pa money pag-accounting. Oh, bakit? Sa school naman, hindi ka naman tinuturuan talaga nun yung pagkikita ng pera is different from the skills na natututunan mo sa school. Gets mo? Pero, you are already equipped with money-making capabilities. At saka sa school kasi, dapat i-qualify mo yan, yung money back guarantee na yan. Ang school ba naghahanap ng 200 clients, tapos 20 interviews, tapos 1 skill sa portfolio nila, at saka pinag-a-apply ka ba niyan sa mga freelancing gigs? I-qualify mo yung sinasabi mo na yan, okay? Ang ginagawa niya kasi, binabangga niya yung basura course niya sa eskwelahan, sa institution, okay? Over my dead body. Franklin Miano, kahit saan tayo umabot, ipaglalaban ko ang karapatan ng tao. Ipaglalaban ko ang karapatan ng tao matuto sa mga eskwelahan. School is school and you are a fool. Kung sa tingin mo, yung tinuturo mo ay hindi yan self-serving. Oh. Ngayon mga kamatis, mga kaibigan, konting call to action bago tayo magkwentuhan about sa College of St. Benilde at saka sa DLSU. Ngayon po mga kamatis, we are asking everyone po na may reklamo. Pwede naman kayo mag-post anonymously dito na to finally put this person, patahimikin na natin tong tao na to dito sa social media. Tahimik na siya pero ayoko na ng comeback, okay? So, please lang po sumali kayo dito at sabihin nyo lahat ng ginawa sa inyo ni Franklin Miano. Kung may reklamo kayo kasi hindi kayo nakakuha ng 1v1 coaching, pwede kayo dito. Kung may refund kayo na hinahanap, pwede kayo rito. Kung hindi kayo satisfied doon sa kanyang kahit anong classic reklamo, pwede dito. Bakit po mga kamatis, mga kaibigan, we would like to formalize po the complaints na meron kayo. Huwag kayong matakot, ipaglaban nyo ang karapatan nyo bilang consumer dito sa Pilipinas. Okay? At dahil doon mga kamatis, mga kaibigan, let's talk about sa College of St. Benilde and DLSU. Kasi po, obviously galing ako ng DLSU. Teka, pakita ko sa inyo yung diploma ko.
Ito lang yun. Hindi ko pa nasasabit pero ito yung diploma ko sa DLSU. Mamaya ka na Franklin Miano, ako muna. Ayan yung diploma ko. Yan. Ay, mali. Yan yung diploma ko. So, nahirapan ba akong kunin yan? Hindi masyado kasi hindi naman ganun kahirap yung course ko Towards the end of my run sa DLSU, medyo parang banjing-banjing ako. Kaya medyo nagtagal ako. 3.5 lang yung course ko. Parang sumobra ako ng 2 terms dahil lang tinatamad ako mag-aral no ng sobra-sobra kasi gusto ko relax lang. Parang yan yung isang bad habit na natutunan ko sa DLSU noon kasi all my friends back in the day were very chill people. So, ang nangyari, nahawa ako doon. So, naging chill na tao din ako. Dati kasi, gusto kong mag-aral sa UP. Pero ayaw ng nanay ko. Kasi daw baka mamundok ako. Naalala ko nun kasi physics ako sa DLSU. Sabi ko, magta-transfer ako sa UP as BS Bio. Tapos hinaharangan niya ng hinaharangan kasi ayaw niya na mamundok ako. Pero kasi puro aktivista, yun kasi yung baka maging aktivista daw din ako. Pero wala lang, parang mas feel ko talaga yung UP nung araw Pero ngayon, I'm really glad na nakatapos ako sa DLSU. Kasi yun nga, naging chill ako na tao Chill pa ako ng lagay na to So, ngayon, pag hindi mo kaya yung educational system ng DLSU, nagta-transfer yung tao sa pagtawid. Kasi ganito papakita ko sa balik tayo kay Franklin Miano. Kasi andito yung DLSU. Tapos yung CSB nasa pagtawid, okay? So kapag hindi mo na kaya dito yung management course, meron silang version nun sa CSB na parang mas relax. Okay? So kapag bumagsak ka sa CSB, it is just telling you it is very telling kung anong meron sa iyo, okay? Of course, mukhang hindi naman talaga niya hilig mag-school tapos yan yung consequence. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, I hope you learned something for today's video. Gege mga lods.